SSS members and pensioners, it's me Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Meron ako nakitang comment or katanungan ng isa sa mga pensioner ni SSS, no? And sasagutin ko to sa video na to, guys. I-share ko sa inyo, baka sakaling meron makaka-relate dito. I'm sure meron talaga yan. Sabi niya, ang kanyang tanong, hello po. Tanong lang kung meron po ba dito mag-asawa pero walang anak. Biyudo na. Kung nawala na ang member, kanino mapunta ang pensyon? Kaya naman sa video na ito, yan ang ating magiging topic. Paano kapag ang mag-asawa ay parehong pensyonado at wala kayong anak? Paano na ang death claim kapag kayo ay nawala? Number 1. Kapag ang mag-asawa ay parehong pensyonado ni SSS at ang isa sa inyo ay nauna nang pumanaw, nauna nang nawala, ang buhay na asawa na naiiwan, ang death claim po na makukuha niya sa SSS ay monthly pension. Tatawagin po siyang survivor spouse pensioner. Magpapatuloy siya sa pensyon ng namayapa niyang asawa. Kumbaga, dalawa na ang monthly pension na matatanggap niya. Ang sarili niyang pensyon at ang pagiging survivor spouse pensioner niya. So, dalawa ng pensyon ang matatanggap niya buwan-buwan sa SSS. Number 2, kapag ang mag-asawa ay parehong pensyonado ni SSS at pareho na silang nawala at wala silang anak, no? Wala silang anak na below 21 years old. So, ibig sabihin wala silang primary beneficiary. Ang makakapag-claim po sa SSS ng death claim kapag sila ay nawala ay ang kanilang secondary beneficiary kung saan ito po ay ang parents ng member. Paano ngayon kapag wala na ring magulang, so wala ng secondary beneficiary? So doon po tayo sa pangatlo, ang designated beneficiary. Ito po yung nilagay ni member na beneficiary nila sa SSS. Halimbawa, nilagay ni member dito yung kanyang pinsan or kaya kapatid or kaya pamangkin, no? Kung sino yung nilagay ni member sa SSS, yun po ang matatawag nating designated beneficiary. So in the absence of primary, walang primary, at in the absence of secondary, walang secondary, si designated beneficiary po ngayon ang makakapag-claim ng death claim sa SSS. Ano ang death claim na makukuha ngayon ni designated beneficiary? Ito po ay lump sum, one-time cash payment. Pero, depende kung may makukuha pa si designated beneficiary. Dahil papasok po dito guys, ang 5-year guaranteed period. Ano tong 5-year guaranteed period? Kung ikaw pensyonado, wala ka ng primary, papasok dito ang 5-year guaranteed period. Itong 5-year guaranteed period, kapag nagpe-pension ka na po kay SSS ng 5 years or mas mahigit pa doon, wala na pong lump sum na makukuha ang iyong designated beneficiary. Funeral na lang po. Pero, kung may natira pa doon sa 5 years, 3 years ka lang nagpe-pension kay SSS, may 2 years na natira. Itong 2 years na natira, ito po yung malalamp sum ng iyong designated beneficiary. Nagigets po. Lagi niyo pong tandaan guys, mga ma'am and sir, ang tanging makakapag-claim lang ng monthly pension sa SSS bilang death claim doon sa namatay na member ay ang primary beneficiary. Ito yung legal spouse at below 21 years old yun na anak. Kapag wala na kayong primary beneficiary, ang secondary beneficiary, ang designated beneficiary or legal heirs, ang makukuha lang ng mga to ay lump sum po, hindi po pensyon. At papasok dyan ang 5-year guaranteed period. Itong sa nag-comment, sabi niya biyudo na siya at wala silang anak. Kung ikaw sir ay nagpe-pension ka na ngayon kay SSS ng 5 years or mas mahigit na doon, wala na pong makukuhang death claim yung beneficiary mo. Halimbawa, designated lang, no? Kung wala ka ng magulang, designated. So, let's say, maglalagay ka doon ng designated beneficiary mo, kapatid mo, pinsan mo, or sino mang ilagay mo doon. Kapag naka 5 years, mas mahigit ka na nagpe-pension kay SSS, wala na po silang makukuhang lump sum. Funeral lang po ang makiklaim nila.
Nagigets niyo po. Ngayon, kung wala pa naman kayong 5 years na nagpe-pension kay SSS, tapos bigla kayong nawala, kung ano yung ilang years ang natira doon sa 5 years, yun po ang malalamsam ng iyong designated beneficiary. So ngayon, ang tinatanong nyo kung paano yung sa beneficiary no? Kasi wala ka ng asawa, wala kang anak. Maglagay ka po ng designated. Ikaw po, kung imposible namang wala kang mailagay na designated beneficiary, no? May mga kasama ka naman siguro dyan sa bahay na gusto mo yun yung magkiklaim kay SSS pag nawala ka. So yung pang ilagay nyo, siya po ay iyong designated beneficiary. Alright? Kaya po sa ating mga pensioners po dyan na wala pong legal spouse at wala pong anak na below 21 years old, tapos wala na rin kayong magulang guys. Kasi si magulang ang susunod yung beneficiary niyan pag wala kayong primary. Kung wala na rin kayong magulang, maglagay po kayo ng iyong designated beneficiary sa SSS. Kung sino yung gusto nyong ilagay na designated beneficiary nyo sa SSS, maglagay po kayo guys, mag-update kayo ng beneficiary nyo. Para pag nawala kayo, hindi naman mahirapan mag-claim sa SSS yung beneficiary mo, no? Yung designated mo. Kasi nandun yung pangalan niya sa SSS. Kumbaga, pag pupunta siya ng SSS para mag-file ng death claim, dahil nawala ka na, so makikita ni SSS, andun yung pangalan niya. Nilagay mo siya as your designated beneficiary. Alright po, SSS members and pensioners, sana may natutunan ulit kayo sa video ko na to guys. Kung may natutunan kayo sa video ko na to, dyan po sa baba ng video ko guys, merong thanks button dyan. Pwede niyo pong i-click yan, malaking tulong po sa akin yan. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.